buhay. Nagsisimula ang mga pangyayari sa isang malamig na tagpo ng taglamig, kung saan bumubuhos ang malakas na nyebe sa ibabaw ng isang lumang bahay sa kanayunan. Malinaw ang pag-ugong ng hangin, at habang tila tahimik ang bahay, isang tinig ang nagsimulang magtanong tungkol sa isang partikular na tsismis. Sa loob ng bahay, naganap ang isang pag-uusap sa pagitan ng dalawang tao patungkol sa isang balitang nagsasabing may isang baliw na nagdudulot ng kaguluhan at pagkawasak sa mga larangan ng digmaan. Dahil dito, isa sa kanila ang naengganyong magtanong ng may kuryusidad tungkol sa baliw na ito. Inilarawan ng unang nagsalita ang naturang baliw bilang isang bayaran na sundalo na sa kanyang mga mata ay walang bahid ng pagnanais mabuhay. Lilito siya sa gitna ng labanan at bigla na lamang maglalaho, para muling lumitaw sa isang bagong digmaan. Namangha ang kausap nito at sinabing kakaiba ang isang bayaran na sundalo na tila wala ng layunin sa buhay. Nagpatuloy ang usapan at nabanggit na ang sundalong ito ay madalas magsalita ng isang kakaibang linya, na buhay na naman ako, na para bang hindi siya nakikipaglaban para sa pera o katanyagan, kundi para sa isang personal na dahilan, lalo na kung may kinalaman ito sa imperyo. Dahil dito, nabuo ang pag-aalala tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng misteryosong tao. Ayon sa mga tsismis, naging malinaw na ang taong ito ay dating prinsipe ng isang bumagsak na kaharian. Samantala, sa isang malungkot at nyebeng lupain, makikitang naglalakad ang naturang sundalo sa gitna ng nyebe, naghahanap ng lugar kung saan siya maaaring mamatay. Pinagmamasdan siya ng ilang sundalo mula sa malayo, ngunit ang tanging solusyon na nakita niya sa kanyang pagdurusa ay ang tuluyang wakasan ang kanyang buhay. Lantad ang kanyang pagkakakilanlan. Ang sundalong ito ay ang ikatlong prinsipe ng kaharian ng Briol. At ang kanyang pangalan ay Yuri Briol, isang lalaking winasak ang sarili niyang pangalan at kaharian gamit ang sarili niyang mga kamay. Bumalik tayo 10 taon sa nakaraan, sa isang kasino na tinatawag na Double X, kung saan masigla at buhay na buhay ang paligid. Lumitaw doon si Yuri, ang ikatlong prinsipe, sa edad na 15 na may sigla na naglalaro at may buong kumpiyansang ipinahayag na ang swerte raw ay nasa kanyang panig ngayon. Naroon din ang maharlikang salamangkero na si Hernando, na labis na namangha sa kakayahan ni Yuri na manalo sa bawat laro. Biniro niya si Yuri na tila lagi siyang nakakapos sa pera dahil dito. Masaya namang tumugon si Yuri, sinasabing tsamba lang ang kanyang mga panalo at wala siyang ginagawang espesyal, sabay hikayat sa mga tao sa mesa na maglaro pa ng isa pang beses. Masiglang hiniling ni Yuri na taasan pa ang pusta at doblehin ito, habang buong tiwalang ipinapahayag ang kanyang galing at kakayahan. Ngunit ipinaalala ni Hernando kay Yuri na kailangan na nilang umalis, dahil may mahalaga silang tatagpuin kaya hindi sila maaaring magtagal. Habang naghahanda na sanang umalis ang dalawa, hinarang sila ng grupo ng mga lalaki na agad silang inakusahan ng pandaraya at panlilinlang. Pinanatili nila si Yuri at mariing inakusahan na niloko sila nito at kinuha ang kanilang pera sa pamamagitan ng mapanlinlang na paraan. Galit na galit si Yuri na hinarap ang mga nag-aakusa, sabay tanong kung talagang alam ba nila kung sino siya at kung ano ba talaga ang kanilang ibinibintang. Ngunit tinawanan lamang siya ng mga lalaki at kinutya ang kanyang pag-aangkin na mula siya sa isang marangal na angkan. Ayon pa sa kanila, siya ay hindi nila palalampasin lalo na kung prinsipe pa ang kanyang inaangkin na katauhan. Lalong uminit ang ulo ni Yuri, lalo na nang pagtawanan pa siya tungkol sa tensyon nila sa imperyo. Inakusahan din nila ang buong maharlikang pamilya ng pagiging arogante at mayabang. Dahil dito, sa tindi ng galit ni Yuri, bigla niyang itinumba ang mesa sa harap ng lahat, na naging sanhi ng kaguluhan sa loob ng kasino. Napatigil sa takot at gulat ang mga lalaki at hindi makapaniwala sa nangyayari. Tumapak si Yuri sa basag na bote habang galit na nagsasalita, tinatawag silang walang kwentang basura mula sa mga eskinita. Pagkatapos nito ay buong pagmamalaki at kumpiyansa niyang ipinahayag, ang pangalan ko ay Yuri Briol, ang ikatlong prinsipe ng Briol. Lumapit siya sa kanila habang sila ay napupuno ng takot, sabay sabi ng isang malinaw na banta, na ang araw na ito ang magiging bagong kapanganakan nila sa ilalim ng kanyang mga kamay. Kasunod nito, ngumiti siya ng may nakakatakot na pagbabanta sa pagsasabing mula sa sandaling ito'y babaguhin niya ang takbo ng kanilang buhay. Isa sa mga lalaki ang napasigaw sa takot, nagpapatunay sa sindak na bumalot sa lahat ng naroroon. Pagkatapos ng bangayang yun,
Lumipat ang eksena sa isa pang tagpo kung saan si Yuri ay nakikipag-usap sa isang babae, na tila nagpapaliwanag o nagbibigay katwiran sa kanyang mga ginawa. Isa itong lihim na pagpupulong sa gabi, kung saan naroroon ang prinsesa ng imperyo na si Yekaterina of Varna-Grandzin sa isang biglaang pagpupulong na ipinatawag ng kanyang ama, kahit pa nakapagpadala na siya ng sugo upang ipabatid ang kanyang pagkaantala. Dumating si Prinsesa Yekaterina na may matalim at mahinahong anyo, at mariing ipinahayag ng ating bida ang kanyang kahilingang palampasin na lamang ang insidenteng ito. Sa may halong lungkot, inamin niyang hindi naging madali para sa kanya ang mga pangyayari, at siya man ay dumaraan din sa mahihirap na kalagayan, umaasang mauunawaan siya ng kausap niyang babae. Matapos umalis ng ama ni Yuri, ipinaliwanag ng prinsipe na napipilitan na siyang maging maingat sa bawat kilos na kanyang ginagawa. Sinabi pa niya kay Yekaterina na hindi na nga niya dapat isinisiwalat ito sa ibang mga tao. Sa sandaling yun, tila may halong pagkadismaya si Prinsesa Yekaterina nang tanungin niya si Yuri kung ngayon ba ay itinuturing na lamang siya nito bilang isang estranghero o isang taong hindi na bahagi ng kanyang mundo. Agad namang sinubukang linawin ni Yuri ang kanyang panig, iginiit na hindi ito ang kanyang ibig sabihin at hindi ganoon ang kanyang intensyon. Ngunit may galit at panunumbat ang naging tugon ni Prinsesa Yekaterina. Aniya, kung hindi mo naman ako kayang pagkatiwalaan at hindi mo rin ako kayang kausapin ng tapat, bakit mo pa ibinigay sa akin ang bagay na ito? Sabay turo sa isang kulay asul na kwintas na itinapon niya sa lupa. Pagkatapos nito ay matatag siyang lumakad palayo, mariing sinabi na huwag nang makipag-ugnayan si Yuri sa kanya maliban na lamang kung siya mismo ang unang gagawa nito. Tinawag siya ni Yuri at nagpakiusap na maghintay ng saglit. Subalit hindi siya tumigil sa paglalakad, at habang papalayo ng palayo ang prinsesa, buong pait na tinawag ni Yuri ang kanyang pangalan. Napuno si Yuri ng matinding pagkalito habang hawak-hawak ang kwintas sa kanyang kamay, iniisip kung ano na ang kanyang susunod na hakbang dahil ramdam niyang mahirap nang makawala sa komplikadong sitwasyong ito. Samantala, mula sa mga anino, isang misteryosong tao ang palihim na nakamasid kay Yuri. Ngumiti ito nang may hindi mabuting intensyon sa kadiliman, hudyat ng isang bagong panganib na paparating. Mula sa araw na yon, tuluyang umabot sa kritikal na antas ang marupok na ugnayan sa pagitan ng kaharian ng Briol at ng imperyo. Ang mga simpleng panunulsol mula sa imperyo ay mabilis na nauwi sa hindi mapigil na alitan, at di kalaunan, naging ganap na digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Hindi makapaniwala si Yuri nang marinig ang pagsigaw at babala ng paparating na pananakop mula sa imperyo. Nilusob ng imperyo ang buong kaharian ng Briol. Kumalat ang apoy sa bawat sulok, at nagsimulang gumuho ang lungsod sa gitna ng marahas na pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, nagtakbuhan ang lahat sa takot habang si Yuri ay pilit na inakay ang mga tao palabas ng palasyo upang lumikas sa gitna ng matinding pagmamadali. Patuloy na lumaganap ang apoy, senyales ng pagsisimula ng isang malawakang digmaan laban sa imperyo. Nag-aalab sa galit ang mga apoy sa paligid sa isang nakakatakot na tagpo, habang ang mga mamamayan ay nakamasid sa kanilang nasusunog na lungsod na puno ng lungkot at hindi makapaniwala sa sinapit nito. Lumipas ang maraming taon, sunod-sunod ang mga sakripisyo, ngunit tila hindi pa rin natatapos ang digmaan. Sa gitna ng isang digmaan, isang sundalo na nagngangalang Joshua ay malubhang nasugatan. Sinubukan ng mga sundalo na hilahin si Prinsipe Yuri palabas sa digmaan, ngunit buong pag-aalala lang niyang tinanong ang patungkol sa mga dagdag puwersa na pinamumunuan ni Fiore Briol na dapat sana'y darating. Ngunit ang itinuring na pinakamatinding puwersang militar ng kaharian ng Briol at ang pinakamalakas na mandirigma sa buong kontinente ay lumabas na nawawala sa napakahalagang sandaling iyon. Ang pagkawala ni Fiore ay labis na nakaapekto sa takbo ng digmaan kaya nagsimulang mangibabaw ng husto ang imperyo dahil sa kawalan nito. Sa simula, tumanggi si Yuri na tanggapin ang katotohanan. Itinuring niya itong isang simpleng pagkakataon lamang at marahil ay ayaw lang talaga niyang harapin ang realidad. Ngunit matapos ang di mabilang na laban kung saan muntik na siyang mamatay, at matapos paulit-ulit niyang balikan sa kanyang isipan ang mga pangyayari, napagtanto niya ang isang mapait na katotohanan. Naunawaan ni Yuri na si Prinsesa Yekaterina, ang tanging taong lubos niyang pinagkatiwalaan ay nagtaksil sa kanya. Ang pagkawala ng kanyang ama mula sa Briol ay tila perpektong sumabay sa mga plano ng imperyo at sa biglaang pananakop nito. Ang pagkakasabay na ito ang lalong nagpatibay sa mga hinala ni Yuri. Panalangin niya na sana'y kathang isip lamang ang lahat at isang ilusyon ng isipan.
Ngunit ang tugon na kanyang natanggap sa mensaheng na ipadala ng prinsesa sa huling sandali sa pamamagitan ng isang kalapating mensahero ang tuluyang sumira sa kanya. Ito ay dahil nang mabuksan niya ang liham, iisang linya lamang ang laman nito at nagsasabing patawad. At sa isang iglap, bumulusok si Yuri sa sukdulang kawalan ng pag-asa. Mabilis na kumalat ang balita ng presensya ni Prinsipe Yuri sa larangan ng digmaan. Napagtanto ng kanyang mga kaaway na kapag siya ay kanilang napatay, tuluyang guguho ang kaharian ng Briol. Gayunpaman ipinaglaban ni Yuri ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit malinaw na sa kanya na ang digmaang ito ay tila walang katapusan. Nagpatuloy ang matinding labanan sa pagitan niya at ng mga kalaban, walang senyales na ito'y matatapos. Lalong naging mabangis ang labanan habang walang humpay na ipinagtatanggol ni Yuri ang kanyang sarili at ang kanyang kaharian gamit ang natitirang lakas sa kanyang katawan. Nagpatuloy ang matinding engkwentro ni Prinsipe Yuri laban sa mga sundalo ng imperyo habang paulit-ulit niyang sinasalag ang kanilang mga pag-atake sa ilalim ng matinding kondisyon. Sa isang harapan na laban, ilang mabibigat na suntok at atake ang tumama kay Yuri, ngunit nagawa pa rin niyang matiis ang tindi ng bugso ng kalaban. Labis-labis ang kanyang pagpakapagod at nanginginig ang kanyang katawan dahil sa labis na panghihina, ngunit nanatili siyang nakatayo at pinipilit labanan ang lahat gamit ng natitira niyang lakas. Nakaganti siya ng isang makapangyarihang pag-atake sa isa sa mga sundalong umaatake sa kanya at pinatumba ito sa lupa. Samantala nakatayo si Yuri nang may matinding hirap, halos mawalan na ng hininga at halos malaglag na ang kanyang espada mula sa kanyang nanginginig na kamay. Nakikita sa paligid na napapalibutan na siya ng mga puwersa ng imperyo at wala nang malinaw na daan palabas mula sa nakakasakal na mga pag-atake. Unti-unting lumapit ang mga sundalo ng imperyo kay Yuri, kita sa kanilang mga mukha ang matibay na pagpasyang tatapusin na nila ito. Habang nakatayo si Yuri sa gitna ng digmaan na lubos na walang magawa, unti-unting namuo ang mga luha sa kanyang mga mata mula sa matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Sa sandaling yun, naniwala siyang kinakaharap na niya ang kanyang di maiiwasang kamatayan, at handa na siyang iwan ang sarili sa kapalaran. Bigla naman siyang tinamaan ng isa pang makapangyarihang atake na tuluyang nagpabagsak sa kanyang espada sa lupa. Nabigla siya at labis na nasaktan dahil sa biglang pagtalsik ng mga dugo sa paligid habang napagtanto niyang wala na siyang may matatakasan. Sapagkat sa gitna ng sukdulang kawalan ng pag-asa, isa sa mga sundalong tagapagtanggol ang biglang lumundag sa harap niya upang siya ay sagipin, isinakripisyo niya ang sariling buhay upang mailigtas si Prinsipe Yuri. Napako sa kinatatayuan si Yuri at hindi makagalaw sa pagkagulat, habang pinapanood ang pagbagsak ng sundalo na may malubhang sugat. Ito ay si Lauren, ang matalik na kasama na humarang sa daan ng kaaway upang siya'y protektahan. Habang humihinga ng huling hininga si Lauren, nakiusap siya kay Prinsipe Yuri na manatiling nabubuhay kahit anuman ang mangyari. Ang mga huling salitang yun ay lalo lamang nagpahirap sa damdamin ng ating bida, kaya't buong dalamhati niyang isinuko ang sarili sa pagsigaw ng kanyang pangalan. Lalong lumala ang mga pag-atake, at nagpatuloy ang matinding labanan habang pilit pinipigilan ng mga sundalo ang mga kaaway na makalapit sa prinsipe. Buong tindi nilang iginiit na kailangan ng makatakas si Yuri, sapagkat kung siya'y bumagsak, tuluyan ang mawawala ang kinabukasan ng kaharian ng Briol. Sumigaw ang mga sundalo, inuutusan siyang tumakas agad at iwanan ang lugar na patuloy na nagiging mas mapanganib sa bawat segundo. Makalipas ng ilang sandali ay nagsimulang tumakas si Prinsipe Yuri habang naririnig niya ang mga pagsigaw ng mga sundalong imperial na humahabol sa kanya. Tinatawag siya upang pigilan sa pagtakas. Sa kasunod na tagpo, narating ng mga sundalong imperial ang isang kalapit na lugar at agad nagsagawa ng malawakang paghahanap. Hindi siya maaaring nakakalayo, sigaw ng isa. Kaya agad nilang inutos ang masusing paghalughog sa paligid. Samantala, si Yuri ay nagtatago sa loob ng isang abandonadong bahay, nakasiksik sa likod ng mga lumang kahon at maingat na inoobserbahan ang mga kilos ng mga sundalo sa labas habang patuloy ang kanilang paghahanap. Alam niyang hindi siya maaaring magtago ng matagal dito, kaya determinado siyang makalabas sa pagkubkob kahit na anong halaga pa ang kailangan niyang ibigay upang mabuhay at makapaghanda para sa hinaharap. Habang nagkukubli, natanong niya sa sarili kung ano na nga ba ang nangyari sa kanyang ama. At dito ay napagtanto niya kung hindi pa ito nakakabalik hanggang ngayon, malamang ay pinatay na ito ng imperyo. Ngunit bago pa niya tuluyang matapos ang kanyang iniisip, naramdaman niyang may papalapit sa kanyang pinagtataguan.
Isang matinding pakiramdam ng panganib ang bumalot sa kanya. Biglang bumukas ang pinto sa isang malakas na pagbukas at isang malaki, mabagsik na sundalong imperial ang tumambad sa kanyang harapan. Malinaw na mas lalong lumala ang sitwasyon. Nadurog ang damdamin ni Yuri, pinanghihinaan ng loob at napupuno ng matinding pagkadismaya habang pinapanood ang papalapit na sundalo dahil nauunawaan niyang kung mamamatay siya rito ay mamamatay rin ang hinaharap ng kaharian ng Briol. Tahimik na nakiusap si Yuri sa sarili sa gitna ng desperasyon, umaasang may isang taong darating upang iligtas siya mula sa imposibleng sitwasyong ito. Napaluhod si Yuri at paulit-ulit na sinabi sa kanyang isipan na kapag siya'y namatay, tuluyan ang magwawakas ang buo nilang pakikipaglaban. Habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, naisip niya sa sakit, ano na ang mangyayari sa mga sundalong nagbuwis ng buhay alang-alang sa kanya. Dumaloy ang mga luha sa pisngi ni Yuri habang buong pighati siyang nakiusap at nagmakaawa ng kanyang buhay. Ngunit sa huli, wala na siyang may nasabi kundi ang magbigay isang sirang paghingi ng patawad. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig dahil sa lungkot at matinding kawalan ng pag-asa dahil napagtanto niyang wala na siyang magagawa. Ang lalaking pumasok at tumambad sa harap ni Prinsipe Yuri ay nagsalita. Sinabi nitong wala ng silbi ang mga salita niya ngayon, at ang imperyo ay magbabayad para sa lahat ng ginawa nito. Bagamat mariin niyang inutusan si Yuri na umalis agad, dahil paparating na ang mga sundalong imperial. Kaya makalipas ng ilang sandali ay nagsimulang tumakbo si Yuri sa kagubatan, hinahabol ang hininga at desperadong tinatangkang makatakas sa mga humahabol sa kanya. Habang siya ay tumatakas, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita niya para sa kanyang sarili sa pagpapakiusap na manatili siyang nabubuhay, gaano man ito kahirap upang muling buuin ang kaharian ng Briol at iganti ang mga namatay niyang kasamahan. Ngunit ang mga ideya na minsang pinaniwalaan ni Yuri ay mga ilusyon lamang ng isang kabataan. Ito ay dahil ang katotohanan ay mas malupit dahil ang lahat ay nagtapos sa kamatayan. Naglakad si Yuri sa ilalim ng malakas na ulan, inaalala ang lahat ng dugong dumanak, ang mga buhay na nawala, at sa lungkot ay natanong niya sa sarili kung ano ba talaga ang saysay ng lahat ng mga bagay na ito. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, dumating siya sa isang masakit na pagkakaunawa na sa lahat ng oras na ito, ang tunay niyang ipinaglalaban ay ang pagpaparusa sa sarili. Sa puso niyang puno ng pagdurusa, taimtim siyang nagnasang balang araw, may isang taong darating upang wakasan ang lahat ng ito. Matagal nang naging kilala si Yuri bilang isang taong naghahanap lamang ng lugar kung saan siya pwedeng mamatay. Sa kasalukuyang panahon, may isang boses na bumalot sa paligid, malamig at napupuno ng panunumbat. Itinuro nito na si Yuri ay palaging inihahagis ang sarili sa mga pinakamapanganib na sitwasyon at sa mga laban na wala ng pag-asa. Inaangkin niya raw na ito'y para sa kapayapaan, ngunit ang tanging bunga ay pagwasak sa sarili. Sinabi ng tinig na ang pagiging makasarili ni Yuri ay tumagal hanggang sa huli, at kahit ang kamatayan ay tila masyadong magaan para sa kanya. Nag-utos ang ating bida na siya ay kanyang patayin, subalit bigla na lang siya nitong tinawag na ikatlong prinsipe ng Briol na si Yuri Briol. Nagulat si Yuri sa kanyang narinig. Napagtanto niyang kung sino man ang nagsasalita ay dapat matagal ng patay, dahil wala nang natirang nabubuhay na nakakakilala sa kanyang nakaraan. At sa sandaling yun, sumagi sa kanyang isip ang katotohanang ang lahat ng ito ay bunga ng sarili niyang mga pagkakamali. Muling iginiit ng humahabol sa kanya na si Yuri mismo ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Unti-unting naging malinaw ang mukha ng misteryosong mandirigma, at puno ng matinding galit at sindak, sumigaw ito. Ikaw lang ang may kasalanan sa lahat ng trahedyang ito, Yuri. Sa isang sandali ng matinding pagkaunawa, mahina at napupuno ng pagdududa na ibulong ni Yuri ang pangalang Lauren, pinaghihinalaang ang tinig na nagpaparusa sa kanya ay tunay na nagmumula sa dati niyang kasamahang matagal ng pumanaw. Nagpatuloy ang mapanumbat na tinig, mariing sinisisi si Yuri sa pagbagsak ng kaharian ng Briol, bunga raw ng panlilinlang ng imperyo. Sinabi nitong nasayang ang katapatan ng marangal na angka ng Briol. At sa isang iglap, gumuho ang lahat. Makalipas ng ilang sandali ay sumugod ang mandirigma kay Yuri na may matinding galit, tinawag siya na siya ang dapat na namatay ngunit sa halip ay nagbalik na tila isang multo na naghahanap ng paghihiganti. Marahas siya nitong inatake sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang puso, naniniwalang bumalik si Yuri upang harapin ang kanyang hatol at magbayad sa mga kasalanan niyang hindi mapapatawad. Sa sandaling yun, inakala ni Yuri na matatagpuan na niya ang kapayapaan sa kamatayan.
Ngunit kahit sa huling oras na ito, patuloy siyang pinahihirapan ng kanyang konsensya. Sa kailaliman ng kanyang dalamhati at pag-iisip, napagtanto ni Yuri na ang dugo ng kanyang pamilya, ang lahing Briol, ay kailanman hindi tatalikod sa dangal nito kahit kapalit pa ay kamatayan. Nang bigla siyang nagising mula sa kanyang bangungot, nagugulat ng husto habang may isang sumisigaw ng kanyang pangalan. Dahan-dahang iminulat ni Yuri ang kanyang mga mata at sa kanyang harapan ay tumambad ang isang matipunong lalaking may marangal na anyo. May pag-aalalang tinanong siya nito kung siya ba ay maayos lang dahil 3 araw na siyang hindi nagkakamalay. Sa gulat at matinding lungkot, naitanong ni Yuri kung ang lalaki bang nasa harapan niya ay tunay niyang ama, ang amang matagal na niyang inakalang namatay. Sa loob niya, nanginig si Yuri sa pagtatanong kung ito na nga ba ang impyerno at siya ba ay talagang patay na gaya ng kanyang ama. Ngunit kalmadong tumugon lang ang kanyang ama nang may halong biro at pamimilosopo, kung siya ba ay talagang nauwi sa impyerno. Napangiti si Yuri ng mapait at mahina niyang ibinulong na para sa isang tulad ng kanyang ama na laging nagsasalita patungkol sa dangal, tila ba tunay itong namuhay ng isang buhay na punong-puno ng pangyayari. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, napakunot ang noo ang kanyang ama sa pasaring ni Yuri at hinampas siya ng bahagya, kunwaring naiinis, sabay sabing tigilan ang mga walang kabuluhan na salita. Nagbiro rin si Yuri, sinermonan ng kanyang ama patungkol sa masamang gawin nito at tinutukso siya na magsimulang magsisi habang may panahon pa. Habang patuloy silang nag-uusap, napansin ni Yuri ang isang berdeng dahon na lumilipad papasok mula sa bintana at sa hindi inaasahan, tila naging payapa ang paligid. Ramdam ni Yuri ang kakaibang katahimikan ngunit hindi niya maipaliwanag ng malinaw ang kanyang pakiramdam. Mula sa bintana, nasilayan niya ang mga dalagang maid na naglalakad sa looban ng palasyo. Lahat ay tila normal kaya't naisip niya kung iniisip lang ba niya ang lahat ng ito ng sobra. Ngunit napapansin niya dito na walang mga kalaban, walang apoy ng pagpapahirap sa lungsod, ni anino ng mga demonyong kinukutya at pinaparusahan siya ay wala. Kaya't naitanong niya sa sarili, nasaan nga ba talaga ako? Bigla siyang naibalik sa katotohanan nang marinig ang isang tinig na puno ng pag-aalala, gising ka na ba? Ang kanyang ama at ang dalawa pang nasa paligid ay halatang labis ang pag-aalala. Unti-unting lumabo muli ang kanyang paningin at tila muling nawala ng malay si Yuri. Sa gitna ng mga tinig na puno ng pag-aalala na tumatawag sa kanyang pangalan, bumalik si Yuri sa katahimikan. Sa panahong yun, siya ay isang 13 taong gulang na batang walang malay, tila nasa isang malalim lang na pagkakakoma. Naisip niya, ito ba ay isang panaginip lamang o bigla bang nagbalik sa kanya ang lahat ng alaala ng kanyang buhay? Subalit gaano man niya pilitin na magising o baguhin ang mga bagay, hindi niya ito magawa. Hindi rin natapos ang mundo sa paraang inakala niya. Sa halip, ang mga kaganapang matagal na niyang nakalimutan ay muling naglaro sa kanyang isipan, eksaktong tulad ng dati. At wala siyang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan ito. Sa sandaling yun, napagtanto ni Yuri ang masakit na katotohanan, tunay nga siyang nagbalik sa nakaraan sa panahon ng tagsibol noong siya ay 13 gulang pa lamang. Kinabukasan ng umaga, binuksan ng isang maid ang mga kurtina habang tinatawag si Yuri na gumising, sabay sabing oras na para sa kanyang pagsasanay sa espada. Nagulat si Yuri at agad na tumalon mula sa kanyang higaan, napagtatanto ang sitwasyon, at agad na hinanap ang kanyang mga damit. Ngunit naalala niyang kailangan muna niyang maghilamos. Maingat siyang pinakalma ng maid, sabay pakiusap na dahan-dahan lang muna siya at nangakong tutulungan siyang maghilamos, saka siya pinaupo. Sa sandaling yun, naalala ni Yuri ang isang malalim at masakit na alaala. Sa kanyang isipan, nasilayan niya ang pagkamatay ng maid niyang si Ina sa isang trahedyang pangyayari mula sa kanyang nakaraan kaya napuno ng matinding lungkot at panghihinayang ang kanyang puso. Tumahimik si Yuri at nakalugmok sa kalungkutan habang binabalikan ang masasakit na alaala. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ni Yuri si Ina, na agad na tumugon sa kanyang pinagsisilbihan. Bigla siyang tinanong ni Yuri kung pwede ba siya nitong sampalin ng 3 beses sa mukha ng malakas kaya nabigla si Ina sa kakaiba niyang kahilingan. Kasunod nito ay kinabahan siya at nagtanong kung hinihiling ba ni Yuri na siya ay magtaksil. Ngunit nagbibiro at kumpiyansa itong sinagot ni Yuri na hindi yun pagtataksil kung siya mismo ang nag-utos nitong bagay. Tiniyak niya kay Ina na seryoso siya sa kanyang sinasabi at buong kumpiyansang binanggit na palagi siyang tumutupad sa kanyang mga pangako, kung saan pagkatapos ng ilang sandali ay maririnig ang malakas na lagapak sa labas ng palasyo.
Kinaumagahan, nagsimula ang araw sa palasyo ng karaniwan. Magaan ang hangin, payapa ang paligid, at maliwanag at maaliwalas ang panahon sa labas ng silid. Maya't maya pa sa lugar ng pagsasanay, ramdam ni Yuri ang matinding sakit sa pisngi mula sa malalakas na pagsampal ni Ina. Nagulat siya sa lakas ng taglay nitong puwersa, na hindi niya naaalalang ganoon kalinaw noon. Tahimik na pinagmasdan ni Yuri ang ilang sundalong naglalakad sa paligid. May kaunting pagkadismaya siyang naramdaman dahil wala man lang ni isa sa kanila ang nagtanong patungkol sa pasa sa kanyang pisngi o nagpakita ng pag-aalala. Nang nagsimula na ang pagsasanay kasama ang kanyang tagapagturo na si Bernard, napansin ni Yuri na maging si Bernard ay hindi rin tinatanong ang patungkol sa sugat sa kanyang mukha na tila wala itong pakialam sa nangyari. Habang sila ay nag-eensayo, lalo pang nadagdagan ang pagkainis ni Yuri. Ito ay dahil hindi man lang tinatama ni Bernard ang kanyang anyo o nagbibigay ng maayos na payo at tahimik lang itong nagpapatuloy sa kanilang pagsasanay. Habang sila ay naglalaban, natanong ni Yuri sa kanyang sarili kung kailan ba huminto si Bernard sa tradisyonal na paraan ng pagtuturo at nagsimulang manatiling tahimik habang nakikipagduelo sa ensayo. Naalala niya ang isang pagkakataon kung kailan siya bumisita sa opisina ng kanyang ama. Dito ay rinig niya ang pag-uusap ng dalawa sa pagsasabi ni Bernard na ang ating bida ay mayroong likas na talento sa paghawak ng espada, ngunit nakakalungkot lamang na hindi niya ito ginagamit sa abot ng kanyang buong potensyal. Pinagpatuloy ni Bernard ang kanyang sinasabi, na kung naging mas masipag lang si Yuri, siya sana ay naging isang napakalaking biyaya para sa buong kaharian ng Briol. Malinaw na naaalala ni Yuri na ang mga salitang iyon ang naging mitya ng kanyang paghihimagsik. Mula noon, naging mas tamad at suwail siya, dahilan upang tuluyan ng mawala ng loob si Bernard sa pagtuturo sa kanya. Simula noon, nagpakasapat na lamang si Bernard sa pakikipag-ensayo, na pagtatanto niyang naging mahirap nang ang turuan si Yuri. Naramdaman ni Yuri ang matinding pagkadismaya sa mga salitang iyon ni Bernard noon. Kaya napagtanto niyang hindi siya naudyok kundi mas lalo lamang siyang naging mapagpabaya at tamad. Sa kalagitnaan ng kanilang pagsasanay, biglang tinawag ni Yuri si Bernard, buo ang loob na panahon na upang baguhin ang takbo ng mga bagay. Habang inaangat ang kanyang espadang kahoy, matatag niyang sinabi kay Bernard na mula ngayon gusto niyang turuan siya ng tama at walang paligoy-ligoy o pagpapalambot ng mga salita. Idineklara niya, bilang si Yuri Briol, na magiging seryoso na siya simula sa sandaling yun. Bahagyang nagulat si Bernard sa biglaang pagbabago ng disposisyon ni Yuri, ngunit tinanggap niya ito at sinabing hindi niya alam kung ano ang nagbago, ngunit simula ngayon ay magiging seryoso na rin ang kanilang pagsasanay. Agad na naghanda si Bernard, hawak ang kanyang kahoy na espada, at ipinakita ang kanyang paninindigan na simulan na ang totoong pagsasanay. Matatag niyang sinabi kay Yuri na dumating na ang oras upang magsimula ng tunay na pag-eensayo. Agad nagsimula ang totoong pagsasanay at may matinding puwersa na umatake si Bernard kay Yuri. Nagpumilit si Yuri na pakiusapan siyang dahan-dahan lang o hinaan muna ang atake, ngunit ito'y walang epekto dahil matindi ang determinasyon ni Bernard sa pagkakataong ito. Buong lakas siyang sumugod kay Yuri, at napilitan si Yuri na ipagtanggol ang sarili ng seryoso. Pinilit niyang ipunin ang sarili, inayos ang tindig, at nagtangkang kumuha ng maayos na panangga sa mga sunod-sunod na atake ni Bernard. Nagpatuloy si Bernard sa kanyang paglusob na napupuno ng lakas at enerhiya, ipinapakita ang kanyang matataas na kakayahan at buong puwersa, isang bagay na labis na ikinagulat ni Yuri. Napamulagat si Yuri, lubos na nabigla sa tindi ng kanilang pagsasanay. Naunawaan niyang ito ang tunay na antas ng pag-eensayo sa ilalim ng gabay ni Bernard na tinaguri ang Sword Demon bago pa siya makarating sa kaharian ng Briol. Sa pagtatapos ng kanilang sesyon, bumagsak si Yuri sa pagkapagod ngunit dama niya ang kasiyahan sa wakas. Naunawaan na niya ngayon ang tunay na kahulugan ng seryosong pagsasanay kasama si Bernard, at inisip niyang mas mabilis na ngayon ang kanyang magiging pag-unlad. Iniunat niya ang kanyang kamay papunta sa langit, umaasa sa mabilis na pag-angat sa kabila ng matinding pagkapagod, naniniwalang magbubunga rin ang kanyang pagsusumikap. Samantala, tahimik lang na nakatayo si Bernard habang pinagmamasdan si Yuri na may paghanga at pagtataka sa kanyang isipan kung kailan nga ba ganoon kabilis tumanda at naging mahusay ang batang prinsipe. Biglang dumating si Ina, nagmamadali at may halong pag-aalala, habang sumisigaw kay Yuri na kailangan na niyang pumunta agad dahil hinahanap siya ng hari. Nagulat si Yuri, iniisip kung bakit siya bigla ang ipinapatawag ng kanyang ama.
Maging si Bernard ay bahagyang natigilan sa pagkaapurang balita. Agad ipinaliwanag ni Ina na dumating na raw sa palasyo si Count Johannes kasama ang kanyang anak, dahilan upang matigilan si Yuri sa labis na pagkagulat. Sa mismong sandaling yun, naalala ni Yuri na ang anak ni Count Johannes ay si Gottbart Var, ang taong nagtaksil sa kaharian sa kanyang nakaraang buhay at naging sanhi ng pagbagsak nito. Malinaw pa sa kanyang alaala ang traidor na mukha ni Gott, at habang tinitingnan niya ito mula sa malayo, napuno ang kanyang dibdib ng naglalagablab na galit at pinipigil na puot. Sa sandaling yun, tinawag ni Yuri si Ina gamit ang isang matatag at mabigat na tinig. Tumugon si Ina nang may halatang pag-aalala. Dama ni Yuri ang bigat at galit habang nagpapalabas ng seryosong mukha niyang tinanong si Ina kung nasaan na ang bastardo sa mga oras na yun.